Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na hindi malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sinumang ikaila ako sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay takot. May isang bagay na pare-pareho nating nararanasan bilang tao. Mayaman man o mahirap, bata man o matanda, mataas man ang pinag-aralan o hindi. Lahat tayo nakakaranas ng takot. Takot na mabigo, takot na mawalan, takot na masaktan, takot na magkasakit, takot na mamatay, takot sa sasabihin ng tao, takot sa kinabukasan. At kung minsan hindi natin namamalayan na ang ating mga desisyon ay hindi na pinamumunuan ng pananampalataya, kundi ng takot. May mga taong hindi sumusunod sa tawag ng Diyos dahil natatakot. May mga taong hindi nagpapatawad dahil natatakot masaktang muli. May mga taong hindi nagsasabi ng katotohanan dahil natatakot mapahiya. May mga taong hindi lumalapit sa Diyos dahil natatakot sa kanilang nakaraan. Kaya hindi nakapagtataka na ang isa sa mga paulit-ulit na mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo ay huwag kayong matakot. Sa buong Biblia nga, sabi, 365 times na binanggit ito. Sa maikling Ebanghelyo ngayon, mula sa Mateo, 3 beses halos inulit-ulit ni Jesus ang paalalang ito. Huwag kayong matakot. Bakit? Dahil alam niya na ang pinakamalaking hadlang sa pagiging tunay na alagad ay hindi kahinaan, kundi takot. Ang mga alagad noon ay isinusugo sa isang mundong hindi laging tatanggap sa kanila. May pagtutol, may pag-uusig, may panganib. At alam ni Jesus na darating ang mga sandaling gugustuhin nilang umatras. Kaya bago pa man sila harapin ang mundo, pinalakas muna niya ang kaniyang puso. At dito nagsisimula ang napakagandang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi sinabi ni Jesus na walang mangyayaring masama. Hindi niya sinabi na magiging madali ang lahat. Hindi niya sinabi na mawawala ang lahat ng mga problema. Ang sinabi niya, huwag kayong matakot. Napakalaking pagkakaiba po noon. Dahil ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala ng unos. Ang pananampalataya ay pananatiling matatag kahit may unos. Hindi ibig sabihin na wala ng problema. Ibig sabihin ay may Diyos na kasama sa problema. At pagkatapos ay sinabi ni Jesus, hindi ba ipinagbibili
ng mura ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa nang hindi nalalaman ng inyong Ama. Napakagandang larawan po. Sa panahon ni Jesus, ang maya ay isa sa pinakamurang ibon sa palengke. Halos nga walang halaga sa mata ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus na kahit ang maliit na ibong iyon ay hindi nakakalimutan ng Diyos. At pagkatapos ay idinadagdag niya, mas mahalaga kayo kaysa libu-libong mga maya. Napakagandang katotohanan nito. Minsan po kasi, pakiramdam natin, nakakalimutan na tayo ng Diyos. Kapag hindi nasasagot agad yung ating mga dasal, kapag sunod-sunod yung mga dumarating na problema sa buhay, at kapag tila tahimik ang langit sa tuwing ang tayo nagdarasal, pakiramdam natin, hindi tayo nakikita. Ngunit malinaw ang sinasabi ni Jesus, nakikita ka ng Ama. Alam niya ang iyong pangalan. Alam niya ang iyong mga luha. Alam niya ang iyong mga sugat. Alam niya ang iyong mga takot, mga pangamba. At hindi ka niya nakakalimutan. Sa katunayan, sinabi pa nga ni Jesus na bilang na maging ang buhok sa inyong mga ulo. Hindi ito simpleng detalye. Ipinapakita nito kung gaano ka kapersonal para sa pagmamahal ng Diyos. Hindi ka lamang numero. Hindi ka lamang bahagi ng maraming tao. Hindi ka lamang bahagi ng populasyon. Kilalang kilala ka ng Diyos. Mas kilala ka pa niya kaysa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. At dito natin makikita ang sentrong sinasabi ng ating ebanghelyo sa araw na ito, yung salitang takot. Dahil ang buong mensahe ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng takot, kundi tungkol sa tamang paglalagay nito. May mga bagay na kinatatakutan natin na hindi naman dapat. Takot tayo sa mga opinyon ng tao, ano yung sasabihin nila. Takot tayo sa kabiguan. Takot tayo sa pagkawala ng mga bagay sa buhay natin. Ngunit nakakalimutan natin ang pinakamahalagang bagay, ang manatiling tapat sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, huwag hayaang ang takot sa tao ang maging dahilan upang itago mo si Kristo. Huwag hayaang ang takot sa pagtanggi ang maging dahilan upang hindi mo isabuhay ang iyong pananampalataya. Huwag mong hayaang ang takot sa pagkawala ang maging dahilan upang mawala ang iyong kaluluwa. At narito yung pinakamagandang naisabihin sa atin ng ating ebanghelyo. Madalas iniisip natin na ang kabaliktaran ng takot ay tapang. Ngunit para kay Jesus, ang kabaliktaran ng takot ay pagtitiwala. Dahil may mga taong mukhang matapang, ngunit puno naman ng takot sa kanyang kalooban. At may mga taong nanginginig, ngunit patuloy na sumusunod sa Diyos. Ang tunay na katapangan ay hindi kawalan ng takot. Ito'y pagpili sa Diyos kahit may takot. Si Maria ay natakot nang dalawin ng anghel, ngunit nagsabi pa rin ng oo. Si Pedro ay natakot, ngunit muling bumangon. Ang mga apostol ay natakot, ngunit ipinangaral pa rin si Kristo. At maging si Jesus sa hardin ng Getsemani ay nakaranas ng matinding pangamba. Ngunit pinili pa rin niya ang kalooban
ng Ama. Kaya ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon ay hindi huwag kang matakot kailanman. Kundi sabi niya, huwag mong hayaang ang takot ang mamuno sa iyong buhay. Hayaan mong ang Diyos ang mamuno. Hayaan mong ang kanyang pag-ibig ang maging mas malaki kaysa sa iyong mga pangamba. Hayaan mong ang kanyang presensya ay maging mas malakas kaysa sa iyong mga takot. Kaya ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, tandaan natin yung salitang takot. Dahil ang mga takot natin ay bahagi ng pagiging tao. Ngunit hindi ito dapat maging Panginoon ng ating buhay. Ang tunay na alagad ay hindi yung walang takot, kundi yung mga nagtitiwala sa Diyos kahit siya natatakot, kahit siya may pangamba. At kapag alam mong hawak ka ng Ama, unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng takot sa iyong puso. Pagnilayan natin, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang malaking takot na humahadlang sa akin upang masunod ko ng buong puso ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Ama? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming bagay ang kinatatakutan ko sa buhay. Minsan, hinahayaan kong ang aking mga pangamba ang magdikta ng aking mga desisyon. Tulungan mo ako magtiwala sa pagmamahal ng Ama na nakakakita at nag-aalaga sa akin. Kapag ako'y natatakot, paalalahanan mo akong hindi ako nag-iisa. Ikaw ang aking lakas, aking kanlungan, at aking kapayapaan. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.